Dito tayo sa shop dahil may paggagawa tayo kay Dilaw. Challenge lang to. Kailangan natin itong malagpasan. And as a minivan owner guys, so, lagi kong sinasabi na pumili tayo ng ating mapagkakatiwalaan at maayos na builder. Oh no! Maghanap kayo ng builder na hindi lang maganda yung itsura ng minivan, pati yung internals dapat maganda. Mga nagtatanong, madali ba ang pyesa? Another minivan vlog story at ngayong araw guys nandito tayo sa shop dahil may paggagawa tayo kay Dilaw. Pero yun guys ay syempre naka almost 10,000 kilometers na si Dilaw, yung ating mini camper van, at ngayon ay June na for PMS. So ginagawa ko itong video na to guys para ipakita sa inyo na wala namang espesyal pagdating sa pag-maintain sa ating minivan. So, kahit anong talyer, kayang-kaya nilang gawin yan. So, tamang-tama, may mga dala na ako mga parts at langis na binili ko online. So, ipapaservice na lang natin. Actually guys, eto rin yung shop kung saan tayo nagpa-align ng ating gulong. Dapat, ako na lang sana yung mag-change oil at saka magpapalit ng mga filter. Pero ang problema kasi, kulang ako sa gamit. Wala ako nung ganito, yung ganyan. Yan, yung jack stand. So, tamang-tama na lang din para makita ko maigi kung paano ginagawa. Para sa susunod, tayo na lang din yung mag-DIY. At sa mga haters ng minivan, guys, nagsasabi na sirain daw, madali mag-overheat. Isa lang yung masasabi ko, depende kasi talaga yan sa builder, Katulad lang siya ng mga ibang mga second-hand na sasakyan na nabibili natin dito sa Pilipinas. Eto kasi, hati siya or naka-chop siya kapag dinala dito sa Pilipinas. Pero yung naka-hati-hati na yun guys, yung body lang yun. Tapos tsaka siya kino-convert from right hand to left hand drive. Pero yung makina, hindi naman sa Japan ganoon siya, buo yung makina. Ang inaayos na lang dito is yung conversion at yung kanya body. And as a minivan owner guys, lagi kong sinasabi na pumili tayo ng ating mapagkakatiwalaan at maayos na builder. Maraming mas mura, meron namang mas mahal. Nakadepende sa inyo. I suggest mag-research kayo maigi ng builder kung nagbabalak kayo na kumuha ng minivan. Na tayo mga parts guys. Syempre, bumili tayo online ng oil filter, air filter, cabin filter, at 3 litro ng fully synthetic na langis. Ito yung gamit natin, Repsol Leader fully synthetic. Ayan. Sa mga nagsabi na mahirap ang pyesa ng minivan, ayan, dali lang i-maintain, diba? Basic. Ay, Kai, undercoat na yan eh. So, boss, ang masasabi mo sa pangilalim? Malinis pa. Yeah. Fresh na fresh from Japan. Wow naman! Wow! Wow! So, yun yung sinasabi ko lagi guys, maghanap kayo ng maayos na builder na gagawa ng inyong project minivan. So, ito yung ating air filter. Yan. Madali lang naman siya ilagay. At tanggalin mo lang to. Yan, tataas mo yung bangko. Tapos ilalagay mo to. So, medyo madumi na siya. So, palitan na natin ng bago pa.
Ay, grabe, dumi na. Na pala niya. Guys, madumi na. Yan. So, mga nagtatanong, madali ba ang pyesa? Lahat ngayon kaya na ng online, pero grabe, ang dumi. Grabe, oh. Ayan yung papalit. Sukat ba? Sukat. Oh, di ba? Yan. Ito yung cabin filter. Grabe, ang dumi. Original to, siguro. Palit na talaga. O, palit! Dali lang siya. Grabe. Dahil wala po sa kamanalin lang, malawag na lang. Malawag na lang. So mula dun sa builder natin guys, naka-iridium spark plug na siya na NGK. So tatlo yung spark plug. So next time na magpapa-PMS tayo, magpapalit na rin tayo ng spark plug. Give up on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? ATF, malinis pa. Yan. Kaya yung sinasabi ko guys, maghanap kayo ng builder na hindi lang maganda yung itsura ng minivan. Pati yung internal, dapat maganda. So sabi ni sir, malinis pa daw yung ATF. Chinek niya na rin. Then, Ano yung water pump? kailangan natin matuto. Ito, water pump yan. Ito, ito. Ito. Yan, yan. Wala na naman tulo kayo na. Wala. Belt na ko, okay pa. Baya pa. Oo, wala pa namang crack. Kasi yan, may crack kaya kami yan. Okay. Okay, so okay pa yung belt. Tapos sabi ni sir, maganda daw yung pang ilalim. Maayos lahat. Yan, so papalit na ng oil filter. You still amaze me. Wouldn't it be crazy? But you still amaze me. Wouldn't it be crazy? Natin makita si Dilaw, yung kanyang ilalim. Ayan, no? So, makikita nyo, sabi ni sir, okay daw yung mga pang ilalim. Wala naman tayo narinig na kalampag. So, sa mga nakakatanda, dito rin tayo nagpa-wheel alignment. In-adjust lang yung tie rod. Ayan. So, ito yung kanyang ilalim. Goods na goods pa daw. Ayan. Wala man nakikita mga tagas-tagas. Yan, no? Guys, tapos na ang ating first PMS kay Dilaw. So napakadali lang niyang i-maintain, no? Para ka lang nagme-maintain ng normal na sasakyan, nothing special. So guys, sa atin ng ating mekaniko ay magpalit ng spark plug, no, na next na pagbalik natin for PMS. So maraming salamat. Ang nagastos natin guys para sa labor kasama ng paglilinis ng spark plug ay 500 pesos lang. Diba? Tapos, nag-tip na lang din ako kay sir. So, maraming salamat kay sir. Ayan, nahanginan pa niya yung ating gulong. Maraming salamat po. So, paano? Hanggang dito na lang. And as always, I'll see you in the next vlog. Nasa Galan. Ciao!